Ma'am. Magandang hapon po, sir and ma'am. Opo, at salamat po sa pag-imbita rito sa inyong programa po. Pakibigyan naman kami ng latest. Ang kanina nag-flash report yung kapuso namin Opo. na may namayapa na pong isa doon sa mga nabagsakan doon sa simbahan. Yes, ma'am. Ang update po ngayon ay meron na po tayong total na 52 injured at isa nga po dito, isa po doon ay namatay kanina pong bago mag-alauna ng tanghali po ng hapon. Ilang taon po yung nasawi, ma'am? Ang nasawi po ay female po siya, 80 years old po, from De La Costa Homes 3, Barangay Graceville. Ma'am, doon sa investigasyon po, yung biktima na nasawi, siya ba'y nandun sa second floor na doon sa baba at nadaganan nung bumagsak yung flooring? Nasa baba po siya. Actually, nadaganan po siya nung bumagsak po dun sa second floor po. Tapos meron tayong 52 injured. Meron po tayong 52 injured. Yung po mga yun ay meron pang critical ang lagay o lahat sila ay minor na? Meron pa po tayong tatlo na medyo major po yung damage. Yung dalawa po ay senior din, isang 82 years old at isang 70 years old. Tapos yung isa pong 49 years old ay isa surgery naman po siya sa kamay. Kamay yung nabali yung kamay, ma'am? Opo, naitukod po kasi sa pagbagsak, yun po, kaya medyo nabali po yung wrist area niya. Yung dalawa po na medyo critical pa yung lagay, saan ang tama po nila? Yung 82 years old po, multiple fracture po siya. Iba-iba po, may leg, mayroong sa body. Tapos yung 70 years old po, left leg po naman yung kanyang iniinda. Fracture din po. Opo. Yung palang, kasi mga ilan-ilan na lang may mga simbahan na merong second floor. Yes, oo. Opo. Di ba? Ngayon. At isa pala yan, ito, yung St. Peter Apostle Parish. Matagal na po itong simbahan, ma'am. Opo, sir. Tinataya po nila na nasa 30 years na po yung simbahan. 30 years na. Oo. Opo. Tapos Yung wala. dekada. Hindi kasi gawa pa sa kahoy yung pala. Nakita natin sa litrato. Yung mismong second floor, may portion na gawa sa semento. Yung support. Pero yung gitna ay gawa ho sa kahoy pa, no? Actually, sir, yung parang pinaka-mezzanine niya po ay gawa po sa kahoy. Pero yung mismong simbahan po ay konkreto naman po siya. Opo. Hindi ho nagkaroon ng mga renovation ho yon ever since, since 30 years ago. Opo, hindi pa po siya nagkakaroon ng renovation. Pero meron na po silang plano na may extension po sa likod na parang i-extend po nila yung simbahan hanggang dun sa likod. Yun po yung konkreto po talaga. Opo. So ano ho lumalabas sa investigasyon? Ano ho ang naging dahilan? Naging mitya kung bakit ho nangyari ho yung nangyari kanina? Opo. Tinataya po nung based dun sa initial na assessment ng aming city engineering, dahil nga po wood structure po siya, hindi po kinaya yung load nung tao doon sa second floor. Opo, kasi actually nagdalawang pila po kasi yon during dun sa pagpapahid po ng ash. Medyo bumigat po siya. At saka nung bumagsak na po yung istruktura, nakita po nila na parang may mga anay-anay daw po. Nakainan ng anay yung yung Opo, pundasyon. may mga kasi yung debris po niya nakita po doon na meron po anay. Kaya po, baka yun po yung naging dahilan. Kaya bumagsak sa bigat din po ng mga tao na nandoon po sa second floor. Ma'am Gina, pagbigyan nyo lang po kami ng mga 1 minute. Meron lang kami ipapasok na malaking balita galing sa Senado. Babalikan po namin kayo. Thank you po. Maraming salamat Thank you po. Maraming salamat. Wag niyo ibaba, ma'am, ha? Ma'am Gina, sandali lang po, ha? Meron tayo. Sumeradyo DZWB Last Report. Gandang balita naman ito. Panukalang batas na nag-oobliga sa 100 pesos na dagdag sa daily minimum wage sa pribadong sektor, inaprubahan na po ng Senado sa ikalawang pagbasa. Nympha Ravelo. Yes, inaprubahan ngayon ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na naglalayong obligahin ang pagdaragdag ng 100 piso sa arawang minimum na sweldo sa pribadong sektor. Walang tumutol sa pag-approve dito sa panukala. Sa Senate Bill number 2534 na nakapaloob sa Committee Report number 190, pinabibigyan ng aumento ang daily minimum wage sa pribadong sektor sa buong bansa. Aatasan ang Department of Labor and Employment na mag-inspection sa payroll at financial records ng mga kumpanya o negosyo para makasiguro
siguro na magbibigay ng tamang pasweldo at aumento. Ang employers na hindi susunod ay pagmumultahin at maaaring makulong. Sa pag-approve nito sa second reading, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ultimate regalo ito ng Senado sa mga manggagawa ngayong Valentine's Day. Aniya nagkakaisa ang Senado para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Naririnig aniya ng Senado ang panawagan ng bayan para sa disenteng sahod at hindi lang aniya nakikinig kundi umaaksyon ng Senado. Ipinangako ni Zubiri na aaprubahan ito ng Senado sa Lunes sa susunod na linggo at umapila sa Kamara na mag-approve din ng ganitong panukala. Una nang sinabi ni Senate Labor Committee Chairman Senator Jingo Estrada na may 4.2 million na mga manggagawa sa pribadong sektor ang mabibiyayaan nito. Ako si Nympha Ravel Lununjemi, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Balikan natin si Ma'am Gina Aizon, ang pinuno po ng San Jose del Monte City DRRMO. Ma'am Gina, nasa linya pa po kayo? Yes, ma'am. Nandito Ayun. pa po. Alright. Paano po ang disposisyon ngayon doon sa simbahan? So nakasarado muna siya, hindi muna siya pwedeng pagdausan ng misa? Apo, yun pong pakikipag-usap namin kanina sa Cura Parroco bago po mag-alas 12 kanina. Yung gitnang portion po kasi niya ay ayos naman po siya. At actually yung buong simbahan po niya, except for the mezzanine floor, ay okay naman po. So, ang sabi po kanina ay meron pa pong misa ngayong hapon kasi marami pa rin pong churchgoer na gusto pong umattend at pahid ng abo. Kaya meron daw pong misa ngayong hapon. May 2 mass pa po sila ngayong hapon. Kanya lang po, yun po yung usapan kanina nung wala pa pong namamatay. Ngayon po, dumating po kasi yung obispo galing ng Malolos. Hindi pa po sila nagpi-feedback kung matutuloy po yung misa ngayong hapon. Oo, depende na sa obispo 'yon. Opo, yes Papayagan sir. pa Nandito yun, po no? kasi yung obispo ngayon, dinadalaw po yung mga nasa ospital na pasyente po. Paano po yung tulong doon sa mga nabiktima, ma'am? Yung mga nasugatan, yung mga nasa ospital pa? Apo, lahat po nung expenses po sa hospital ay sinagot na po ng ating local government through the initiative of our city mayor. At bibigyan din po sila ng kahit kaunting financial assistance po para po matugunan po yung kung ano man yung mga naging gastusin po nila sa pagpapa-hospital po. So, lahat gastos na ng lokal na pamahalaan. Yes, sir. Opo. Yun na yun, oo. Opo. Anong mga tawag rito? May mga kwento ba ho ang mga biktima na naibahagi sa inyo, sa otoridad? Ano yung mga senyales na mukhang may narinig sila may problema sa taas bago nangyari yun? Or talagang nagbiglaan lang talaga lahat? Ang maganda nga po doon ay para siyang slow-mo na bumagsak. Hindi po siya bigla na pagbagsak. Kaya po, ang pinaka naging problema dahil marami pong tao, habang dahan-dahan po siyang bumabagsak, sumisigaw po yung mga tao doon sa second floor. So habang sumisigaw, medyo nagpanic po yung mga nasa first floor. Kaya po may mga nagtulakan po kasi may mga tao po, maraming tao po. Yun po yung nag-cause ng kanilang mga injury po. Naku. Tapos nagkaroon yung pa ng matanda stampede. naman po, yung matanda naman po, hindi na po siya nakagalaw kasi nga po nakapila po siya Parang ganun po. Tapos, yun po, possible po na naipit na po siya at yun na po yung nag-cause kaya po siya na daganan po ng mga galing sa second floor. Bale, ilan yung mga galing sa second floor na bumagsak? Nabilang ba natin kung ilan ho sila? Naku, hindi na po Hindi na. sir. Oo. Kasi, ang kinuha na lang po namin ay yung mga initial po na injured po talaga. Hindi pa po namin natanong sa second floor ba kayo or sa first floor. Opo, wala na po kaming Pero malamang- nakuha po na information na gano'n. O baka malamang yung mga senior naman, baka sa baba, ano? Opo, kasi possible po. Yung karamihan mga kasi, senior talaga pong nasa ibaba po sila. Kasi hindi Karamihan naman po, aakyat senior pa eh. po Opo. Yung nakapila rin sila, no? Pareho. Opo, Pila sa taas, opo. pila sa baba. Yes, na, sir. na nagpapalagay ng abo. Nako, Abo, may, opo. may mga bata ba rito na damay? Wala po kaming naitala na bata. Opo, puro po matatanda po talaga yung nagsimba ng morning session po, morning schedule po ng misa. Okay. Yun, Nako. siguro kailangan ng kontrolin yung mga tao pag may mga ganong second floor ang mga simbahan. No? Kahit pa lalo pag hindi- simentado. Lalo na yan, meron na mga anay na nakita. Oo, di ba? Kasi kahoy Oo. ito eh. Tama. Anyway, sige. Ma'am Gina, maraming you po. salamat Thank you po. po, Kami ha. po yung Yes makipag-unayan po ulit sa inyo para sa update. Sana wag na madagdagan yung Yes, ma'am. bilang ng mga nasawi po sa insidente. Thank you, ma'am.
Maraming salamat din po. Salamat po. Thank Si you, Ma'am ah. Gina Aison, ang pinuno po ng San Jose del Monte City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinikilingan, walang pinopro